Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Webes, pila ka mga Ilonggo nga nakaboto sa US presidential elections, ginabi-abi ang naging resulta sang eleksyon. Mga negatibo kag positibo nga epekto sa mga Filipino immigrant, ginatanaw sa liwat nga pagpungko ni Donald Trump bilang US President. Pila ka cargo kag delivery trucks nga naga-illegal parking sa C1 Road sa Barangay Takas Haro nakuhaan sang video. E-bike driver patay sang gintiro sang riding in tandem suspect sa Silay City. Biktima ginapahayag nga nagpamilin-bilin pa sa iya pamilya antes ginpatay. Australian national nga sakay sa cruise ship nga nagdungka sa Boracay Island na lumos sang naglangoy sa Cagban Port. Kag pila ka mga kabataan sa Bacolod City kag Negros Occidental nga may cerebral palsy nakabaton sang specialized wheelchairs. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Pila ka mga Ilonggo nga US citizens na kagad nagboto sa US presidential elections ng pahayag sang ila pananawan sa resulta sang bago lang natapos nga eleksyon sa Estados Unidos. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sa ikaduwa nga tion, liwat nga magapungko bilang presidente sang isa sa mga ginakabing most powerful country sa kalibutan nga Estados Unidos, si Donald J. Trump. Sa electoral votes nga 295 batok sa 226 ni incumbent US Vice President Kamala Harris, nagdaog si Trump kapang bato sa Republican Party. 4.2 million na populasyon sa mga Filipino-Americans sa US kag 2.6 million sa mga ini ang registered voters. Mga Pilipino ang ikatlo sa pinakadako nga Asian American population sa pungsod gani makabig nga the Filipino votes matter. Isa sa mga nagboto ang accountant kasi Enrique nga nagapuyo na sa karon sa California. Halin sa una Democrat ini kani si Harris ang iyagin boto. Apisar nga wala nagdaog ang iya ginasuportaran, nagalaom ini sa gihapon nga masabat ni Trump ang mga problema ginaatubang sa pungsod. Mga supporters ni Trump are jubilant and excited. Of course, ang mga supporters ni Harris are kind of like in mourning. Masabog sila because they're concerned what's going to happen sa country in the next 4 years. Hopefully, Trump comes up with a good team and good policies. Apang aminado ini nga bangod sa patakaran sini sa immigration, madamo ang maapektuhan. Promise ni Trump nga i-deport siya madamo mo. So that would affect a lot of those who are maybe already in the process of nga rin na dibla, nag-abot na dire, pero kasi wala pa maumpisa ng ilang asylum applications. Solid Trump supporter naman ang tumandok sang Nulusena Iloilo nga si Hana. Patakaran sa ekonomiya, immigration, edukasyon kag healthcare ang pila lang sa mga ginapaabot sini nga mangin maayo sa idalob sang presidency ni Trump. Ang sitwasyon diri sa amon sa Mississippi matauhay. Ang mga kaupod ko diri nga mga Pinoy puro gid mga solid Trump supporters, and we are very happy and excited for President Trump to be back in the White House again. Sa kasaysayan sa Estados Unidos, ininang ginakabi nga pinakamasandukot nga eleksyon ilabi na sa mga swing states. Matuod nga US eleksyon na ginaistoryahan. Apang apektado sining halos bugos nga kalibutan, lakip na ang Pilipinas, ginakabig nga alay sa pungsod Amerika. John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka trucks nakuha sa video nga naga-on-road parking sa C1 Road sa Barangay Takas Haro, Iloilo City. Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ginpang tikitan ang mga driver. Si Kim Salinas sa Katutok live sa Barangay Takas Haro, Iloilo City. Kim? Jert, apisar sang pagpasangkad sang otoridad sa operasyon kontra on-road parking sa Iloilo City. At alalupang doon nga hindi sa gihapon madula ang problema sa mga dalanon sa syudad.
Nasiplatan sang news team sa bahin sang C1 Road sa Barangay Tacas Haro ang iligal nga pagpark sa mga cargo kag delivery trucks kay inasang aga. Walo tanan ka trucks ang naga-on-road parking sa mga lugar. Sunod sa mga driver, apisar na hadlok man tikitan bangod sang bayolasyon. Napilitan sila magpaamulya sa mga lugar bangod nabudlayan sila sa pagpangita sang parking area malapit sa pagdeliveran sang ila karga nga mga produkto. Makasulod lang sila sa compound sang kompanya kung tiyon na nila sa pag-deliver. Sunod sa ila, nagalawig sang 4 ka oras ang ila pag-park sa lugar. Galing tiway kami sang parkingan nga sakto gid kay ti kami malamod liberate at isa pa kung sa layo kami ma-deliver, ma-parking, tiyawa ka pangita, layo pagid. Kung amon na yung tuka, sulod na kami. Di kayo pamanulat lang kami, waiting lang kami mo kayo. Tagwa. Ginpalabot ang video sa mga naga-on-road parking nga salakyan sa Iloilo City TTMO. Kag dito pa kag ginpadulungan sa mga traffic enforcer ang lugar agod pang tikitan ang mga driver. Suno kay punong barangay Joseph Poral, madugay na nga problema ang illegal parking sa lugar. Makapila na nilagin sa way ang mga driver apang nagabalik sa gihapon. Pinabantayan na nila kami sir, kung wala kami yara naman sila. Pag-ara kami lagyo sila. Suno sa Iloilo City TTMO, liwat nila nga istoryahon ang tagiya sang mga bodega agod maplastar sa ang dispatching plan. Naglabot na sa 372 kasalakyan ang napangklap sang ICTTMO sa sulod sang masora 2 ka bulan nga kampanya kontra on-road parking. I-engage namon iniliwat as part of the information operation and then engagement sa aton nga mga stakeholders na mag-collaborate sa operation. Samtang, talalopang doon yung may pila sa gihapon ka mga cargo truck ang padayon nga naga-on-road parking sa tubang sa isa ka feed mill sa barangay Nabitasan, Leganes. Iniapisar nga makapila na ka beses gintikitan sang Land Transportation Office 6 ang mga driver sang truck. Ang problema, ang gindala na sang news team sa LGU sang Leganes apang ini ang ginaduso sa barangay. Di ginasita ko na sila, ginahambalan ko nga sa idri lang kamuya parking sa piyak. Pag-agi ko liwat, ara naman. Magpuli ko, agyan ko man, hambalan ko man, ti ula gid, di gid sila magpalati. Jert, liwat nga nagpahanumdom ang Iloilo City TTMO sa mga truck drivers nga istrikto nga hulaton ginanay ang komunikasyon sa kompanya kung mahimo na sila maka-deliver antes magkadto sa area agud malikawan ang malawig nga pila nga kasamikawsa sang illegal parking. Jert? Madamong gid nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, Jers, mga kapusong madamog nga salamat. Sa Negros Occidental naman, e-bike driver patay sang gitiro sang riding in tandem suspect sa barangay Ginhalaran. Sila isit nakatutok ay Lynn Pedreso. Papa, hindi ko gid-expect nga mo tumatabo siya kag yung kiss ko pa sa. Hindi mabaton sang third-year college student nga si Kate nga ulihin nagali yadto nga tion nga makaupod sini ang amay nga si Jo Marie Superficial. Gintiro si Superficial sang riding in tandem suspects sa barangay Ginhalaran, Silay City kahapon. Ang aton nga victim is gapungko sa iyang e-bike. Nagabot na yung aton nga mga suspects. Gamotor, ginpusil nila ang aton nga victim. Upod ang biktima ang asawa sini sa gintiro sa mga sospek. Apang sunod sa kapulisan, ang biktima lang ang target sa mga sospek. Igo sa mga bala sa nagkalain-laing nga bayin sa lawas ang ginkapatay sang biktima. Na-recover sa lugar ang 5 kabaseyo sang bala. Sunod sa pamilya sang biktima, wala man sang iban nga kontra ang ila amay. Apang may pagpamilin-bilin ini sa ila. Iya lang ginaamo ang amon ginano nga suspect ya. Wala lain kontra si Papa. Ginhambal niya gid nga ang iaamo kung anong matabo sa iya. Iya lang ginaamo ang sukton. Sang nagligad nga Pebrero, nabunggo sang biktima ang isa ka taxi sang iaamo. May-ari ni siya misunderstanding sa iyang dating employer. Wala na siya gisweldoan pila ka bulan. So, nagalinto siya sa wala na siya duty sa iya obra. Hustisya karon ang ginasigitan sang asawa kag kabataan sang biktima. Hindi man niya basta-basta ang kabuhi sang tawo, ang may tunamo niya daan ang ginano nila, ang nga tani madakpan na gid ang nagtiro kay Papa kag ang nagsugo.
May ginauyatan ng mga laragway ang kapulisan base sa CCTV footage kung sa diin makita ang nakaduag gray nga jacket nga driver sang pula nga motorsiklo kag nakaduag blue nga jacket ang angkas sini. Gintinguan sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sa ginatudlo amo sang biktima apang wala sang may nagatubang sa news team. Upod kay Roel Bangoy, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginbawian sang kabuhi ang 71 anyos nga Australian national matapos na lumos samtang nagapaligo sa dagat malapit sa Cagban Jetty Port, Barangay Manok-Manok, Malay, Aklan kahapon. Suno sa Malay Police, isa ang biktima sa mga pasahero sang cruise ship nga nagdungka sa isla sang Boracay kahapon. Pasado alas 10:30 sang aga, nagligo ini sa dagat, kapin 10 metros ang distansya halin sa shoreline, upod ang iban pa nga mga pasahero. Apang nakitaan nga nabudlayan ini magbutwa kag nagpangayo sang bulig. Nagresponde ang MDRRMO kag gindala ini sa Seriaco Esterol Hospital sa Barangay Balabag apang gindeklara nga dead on arrival alas 11:50 sang aga. Respiratory failure secondary to drowning ang ginkamatay sang biktima suno sa doktor. Good news naman, pila ka mga kabataan sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental nga may cerebral palsy nakabaton sang specialized wheelchairs. Yaring balita ang aton gintutuka. Masobra 15 katuig na nga ginaantos ni Kim Gabriel ang kondisyon sini nga cerebral palsy. Bisan teenager na, hindi man inigihapon makahambal kag makagiho kasubong sang iban nga kabataan. Nagatrabahong Iloy sini sa Bacolod City gani ang iya lolo ang nagaatipan sa iya sa ilagamay nga balay sa tunga sang katubuhan sa bahin sang Barangay Mansilingan. Madugay na nga handom sa pamilya nga makabakal sang wheelchair para kay Kim. Gani dako nga bagay sa ila nga mangin isa sa mga benepisyaryo sang isa ka non-government organization. Kabay pa nga kung madulagin ba kami kay hiti bulang na may mo. Madulagin mga miti. Ikuan naman nila, hindi parahon nila. Parang gagi, kaya ipasapon sa. Ang laom ko gani, kung naman sa nga mauna, dulo dalagan, di balay mo. The wheelchairs are different. Whenever the sped teachers or PITA will ride, the wheelchair has pugong diri. It's not for the senior citizen, it's for cerebral palsy. Ang pondo nga gingamit sa pagbakal sang wheelchairs halin sa donasyon sa nagkalain-lain nga lugar sa US suno pa sa organizer. May pilaman ka polio patients kag amputees halin sa probinsya nga nahatagan sa pila ka medical support. Good-night. Ipulakan. Tapos hindi ko pangita sa ramon nga kalang salamat, ipay ko. Makabig man nga simple nga bulig ang ginhatag sang sini nga mga tawo nga may bulawanon nga tagipusoon. Pero para sa mga kasubong ni Kim kag Mary Ann, ini ang makapabag-o sang dalagan sa ila kabuhi kag may dalang mensahe nga may paglaom anuman ang pagpanghangkat sang panahon. Upod Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga punong barangay sang Bakhaw, Mandurriao kag Desamparados Haro sa Iloilo City ginpanginwala nga may payola nga ginabato na gikan sa mga durugista. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Wala siya sang anuman nga koneksyon sa illegal drug trade. Ini ang gininsister sa punong barangay sang Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City nga si Joel Alvarado. Ini ang iyagin palayag matapos magwa ang impormasyon nga may mga opisyal sang barangay nga nagabaton sang payola nagikan sa durugista. Kasunod sang pila ka operasyon sang kapulisan sa barangay kun sa diin dalag ko nga balor sang shabu ang na-recover. Ako personally nagahambal ni 5 wala kuya sa may ginabaton. Ang ginahimo kuno sini sa mga ginatudlo nga ilegalista, iya ginaistorya apang kun hindi magpati. Wala naman siya sang mahimo. Sa pihak sang pagklaro sini sa kaugalingon, nagapati ang kapitan nga may basihan ng impormasyon sa kapulisan. Apang hindi naman ini magahambal nga ang mga pareho niya nga barangay official ang wala nagaentra sa illegal nga buluhaton. Kay bisan kami mismo wala sila nakahibalo kag kung nagabaton man na siya, siguro hindi man napagpahibalo bisan kay sino. Isa man sa mga ginapasuni may nagabaton nga mga opisyal ang barangay Desamparados Haro, katupan nga barangay sang Bakhaw. Apang kun ang punong barangay sini ang pahambalon, wala sang bisan sino nga opisyal ang protektor sa mga durugista. O kung ano mo yung ilaya nga
hambal para sa amon inayawan niya sa kamaturan. Aminado si Lobaton nga mabudlay makuha sa imahen sa barangay ang ilegal nga droga apang magluwas sa mga dumaan nga ngalan nga masami nagakadakpan. Wala kuno sang bago nga drogista sa barangay tungod nga magamay na lang gani ang ila pumuluyo. Ang tanan nga rekisito sa kampanya sang gobyerno kontra sa ilegal nga droga ginahimo man kuno sini. Ako niya tinluan ko lang barangay ko as long ko ba anong masarangan ko. Panindugan sang duha ka punong barangay, kung may ebidensya, ipasaka na lang ang kaso para ila matubang. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang bahin ang direktor sang Iloilo City Police Office nga si Colonel Kim Ligada kaangot sa sininga impormasyon apang may meeting ini nga gintambungan. Upod kay Marvin Leauderes, Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Mapuso sa Bacolod City naman posible epekto sang nagadamong nga mga kabog sa bakanting lote sa bahin sa Barangay 30, ginatutukan na sa Bacolod City LGU. Garing balita nga itong gintutukan. Magabutang sang tinawong Bacolod City LGU nga magamonitor sa pangginawi sa makabog nga nagahapon sa magkahoy sa bakanting lote sa Barangay 30 kaga magagiya sa mga residente. Ini ang pagabugusan sa mga katapo sa Bacolod City Environment and Natural Resources Office, Bacolod City Health Office, kag barangay officials. May ara kami do parang gin-create ko do biodiversity team diri sa Bacolod and Senro to observe sang movement. Kabay lang kami sa mga offices, i-check naman ang diri nga mga kakanatabo ang pati sa kabog para at least ma-aware ang safety kag ang health man di sang amon po leaders. Tutukan sa nasami ki team ang mapamaagi agud makampanya sa mga residente ang nagakaigo nga health and sanitation kag paano makalikaw nga matandog ang mga kabog. And then we will also seek advice siguro sa FCHO kung anong dangers hindi, no? Kaya of course, first time na di nga na nagtuhaw man sa aton. And we will also continuing coordination with DNR. Samtang, bisan pa ginatag sa DNR Pendro nga fruit bats lang ang makita sa lugar. May pilagihapon ka mga residente nga nagapatimaan sang palabuton nga kalamidad ang mga sapat. Suno, sa DNR Pendro, wala sa scientific basis ang pag-angot sa kalamidad o kontrahedya sa pagdamo sang kabog sa barangay. Wala gid man siguro na scientific nga nang explanation ang is kumura nagmaiting sila sa ilang nesting place. So may mga factors nga naka-affect kung sa ilo sila. Sa karon, ginapanugyan na ng mga residente nga ipaiway ang pagpalapit sa lugar nga ginahapunan sang mga kabog. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Lalaki sa Maasin, Iloilo patay matapos ginbunos ang iyang live-in partner bangod sa ginaligar pagpangimon. Si John Sala nakatuto. Nakaangkon sa patal nga pila sa natuo nga tiyan si Ronel Lagunday matapos ang ginbuno sa iya man ang live-in partner nga ginkilala kay Christine Quinyon sa ila mismo ug saran sa sitio Sambag, Barangay Dagami, Maasin, Iloilo. Suno sa Maasin MPS antes ang insidente nag-inom-inom pang sospek kag ang biktima kaupod ang pakaisa ni Christine nga si alias Lorna. Nag-una na pauli si alias Lorna kag nabili na lang ang sospek kag biktima. Bangod sa kahulogbon kag sa daan nga hilikut-ano nagpaisay ang duwa. Sa investigasyon sa kapulisan, alauna sang kagahon sang nabugtawan ni Christine nga wala na siya tupad si Ronel kag napatian sini ang tingog ni Ronel nga ginatawag ang ngalan ni Lorna sa Piakbalay. Ginaligan nga nagapangimo na ang sospek kag ang iya pakaisa nga nadudahan sini nga karelasyon sa iya live-in partner. Ini na puno gini ang iya live-in partner katungod nga ang balay sang victim kag ang balay sang alias Lorna nga sa tunga sang kagabiyon paano siya nakakatot sa balay sang ginadid sang aton nga suspect nga may relasyon ni. Gindala pa sa ospital ang biktima apang napatay man samtang ginabulong. Suno sa bayaw sang biktima, mapintas kuno si Christine kag hindi lang ini ang unang abes nga iya ginbuno ang live-in partner. Nanak may kasawa na. Pagyan na makaroon na. Sa tatlo na kadua na nabunon sa ano mo. Ang sawa na. Dugang pa sini, nagapangimon man ang biktima sa sospek magud masami may mga kaupod man ini nga mga lalaki nga nagainom-inom. Nagpaiway na magpa-interview ang sospek apang ginpahayag sini nga wala siya nagapangimon kundi akig lang sa iya live-in partner. Nagapangatubang sa karon sa kaso nga murder si Christine nga nahunong sa karon sa Maasin Municipal Police Station. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas.
Kapuso Balantayan, Mount Calaon, duha ka beses nga nagbuga sa madamol nga aso kay inasang aga. Ashfall nasiplatan sa pinakabahay ng lugar sa Calaon City, Negros Oriental. Nakatutok Aileen Pedresa. Sa time-lapse footage nga kuha sang Fivox, makita ang liwat nga pagbugas ng Mount Calaon sa duag gray nga abo nga nagaupod sa Supre. Sunod sa Fivox, wala sang panibagong nga seismic activity ang bulkan. Ang nagupod nga abo, amo ang nadeposito nga crater sa bulkan humalin sa uli nga paglupok sini sa Hunyo. So kanina man sa aga, naka-observe na naman kita sa dumakaling events at around 6 a.m. Sa sulod ng 24 oras, 14 ka volcanic earthquakes ang namonitor. Samtang nakalabot na ang ashfall sa pila ka bahin sa Calaon City sa Negros Oriental. Sa barangay Masulog, gintipon pa sa pila ka residente ang mga abo nga nagtupa sa ilang mga atop kasalakyan. Nagakabala ka man ang pila ka mga residente sa sitio Minabuntod, Barangay Pula, matapos nagtupa ang ashfall sa ilang mga pananom. Wala na sang na-monitor nga ashfall sa Lacasiliana. Apang nagapadayo ng hugot nga monitoring sa mga nagapuyo malapit sa bulkan. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Nagpatigayon sang inspection sa pipe laying activities ng Metro Pacific Iloilo Water ang mga personnel sang kumpanya upod sa mga taga Department of Public Works and Highways, City District Engineering Office kag City Engineers Office sa palibot sang Haro Plaza kaina sang aga. Tinutuyo sini nga masikyar ang kalidad sang backfilling nga ginpatigayon sang MPIW sa mga bahin sang dalan nga ila ginkutkutan. Apang wala ini nagakahulugan nga gilayon na makapatigayon sang restoration sa mga bahin sang dalan bangod may yara pa sang ipatigayon nga hydro testing o kung pagsikyar kung may nagalik sa mga pipe kag may yara pagid sang field density test antes matapos ang tuig. Kung wala na sang problema nga makitaan, diri na pwede makapatigayon sang pagsemento o kung pag-asphalt overlay sa dalan. I-check na nila kung bala nakapasar sa compaction. May ginatawag kita nga field density test. Once nga pakapasar na, that will be the time nga mahatag sila sa go signal nga pwede na naton ma-restore. Mabusa nagabaskog pagid ang Bagyo Marces samtang padayon nga nagatabok sa bahin sa Northern Luzon. Base sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, signal number 4 sa northern portion sa Cagayan, lakip ang Babuyan Islands. Northern portion sa Apayao, pati man sa northern portion sa Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, nabiling nga bahin sa Cagayan, nabiling nga bahin sa Apayao, nabiling nga bahin sa Ilocos Norte, northern portion sa Abrak, northern portion sa Ilocos Sur. Signal number 2 sa northern central portion sa Isabela, nabiling nga bahin sa Abrak, Kalinga, Mountain Province. Northern portion sa Ifugao, northern portion sa Benguet, nabiling nga bahin sa Ilocos Sur, kag northern portion sa La Union. Signal number 1 naman sa nabiling nga bahin sa La Union, Pangasinan, nabiling nga bahin sa Ifugao, nabiling nga bahin sa Benguet, nabiling nga bahin sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion, kag central portion sa Aurora, northern portion sa Nueva Ecija, pati man sa northern portion sa Zambales. Sa forecast track sa Pag-asa, pagkatapos ang inilauman nga landfall sa Bagyo Marces sa Santa Ana, Cagayan, posible nga masundan ini isang isa pa nga landfall sa northwestern mainland Cagayan. Buwas ang hapon, digan sa gabi, ginalauman nga magwa ini sa Philippine Area of Responsibility o Kunpar. Wala man ginadula sa Pag-asa ang posibilidad nga mabaskog ini bilang isa ka super typhoon. Base sa datos sa Metro Weather, may chances ang ulan, bangod sa thunderstorms sa Aklan, Capiz, Antique, pati man sa Negros Provinces. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Naglabot sa 1.7 million pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover halin sa mga subject nga Sanday Herlisa Murillo, 27 anyos, kag Judy Libuon, 30 anyos, lunsay high value target sa Barangay Takuling, Bacolod City. Hugot nga gin-monitor sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kag RPDEO 6 ang illegal nga aktibidad sang duha antes gin-operate kagabi.
Nasapuan sang damlaglang sang kabataan sa Barangay 30 ang isa ka fetus. Suno sa barangay officials, ginadudahan nga isa ka pangayaw ang Iloy nga nagbilin sini. Pila sa mga residente ang nakakita sa isa ka babae sa computer shop kag natalupangdan nga may dugo ang short sini. Ginlantaw na ang pila ka CCTV footages sa pagtumod sa Iloy apang napaslawan ng barangay officials. Naglabot sa balor nga 500,000 pesos nga halit ang ginbilin sang nasunog ang isa ka balay sa barangay Kamanggahan, Bugasong Antique kahapon. Suno sa BFP, ginapanagiyahan sa pamilya Barona ang balay nga nasunog. Masobra 30 minutos antes nagdeklarar sang fire out ang BFP. Padayon pa nga ginahibalo ang gitunaan sa sunog. Mga kapuso, SITG nga magatutok sa investigasyon sa pagkalumos ni Staff Sergeant Michael Gatinao gintungkod sang Guimaras Police Provincial Office apisar nga una na naestablisar nga aksidente ang natabo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Natumod na nga aksidenteng natabo kay Staff Sergeant Michael Gatinao ang pulis nga assigned sa Nueva Valencia Municipal Police Station nga napatay sa nahulog sa ginasakyan nga motorbangka samtang ginalaga sa mga illegal fishers sa kadagatan nga sakop sa barangay Giwano, Nueva Valencia sa Oktubre 16 ang gabi. Apang nagpatukod sa gihapon sa Special Investigation Task Group ang Guimaras Police Provincial Office nga magatutok sa investigasyon sa natabo. Para sa mag-establish man natin thoroughly na-clear ang tanan nga situation para wala bigas ang doubt sa aton nga report sir nga ipag-submit natin sa regional office. Pagklaro ni Superio, wala nila gana-question ang unang resulta sa investigasyon apang luyag lang ang maklaruan sa matudtuod nga natabo. Wala man ginadula sang GPPO ang posibilidad sang foul play. Counter-check man natin sir kung how through nga may mga makita kita bala sir ng mga dapat natin itanawon ng mga situations bala sir. Ma-make sure gid natin sir na ma-prove na aksidente ang natabo. Sa karon padayon pa ang ginaayam sang GPPO ang mga illegal fishers nga kuntani iga-operate sang grupo ng Gatinao para sa mga nagakaigo nga kaso batok sa ila. John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagapanagiya sang pusil nga gingamit ng suspect sa pagtiro patay sa anay punong barangay sa Tigbawan na tumod na sang IPPO. Ini ang gintutukan ni John Sala. Natumod na sang Iloilo Police Provincial Office kung sino nagapanag-iya sang pusil nga gingamit ni John Castro Jr. Ang suspect sa pagtiro patay kay Anay San Rafael Tigbawan, Iloilo, punong barangay Giovanni Triste. Makapila ka beses gitinguan sa news team ay batuad sa tagpamaba sang IPPO nga si Major Rolando Aranyo kung sino nagapanag-iya sini. Apang nagpakatig ang natungdan bilang pagsunod kuno sa ilang protokol. There are raw information. That is why we need to validate. Sa subong, of course, hindi kita makamention kung sino na ang mga persona nga mga ano kay hindi man kita gusto nga ma-jeopardize, no? Kag ma-violate man naton ang ilaman niya kinamatarong. Manunuman nga sa extrajudicial confession ni Castro, ginpahayag sini nga nagsumalangay sila ni Triste kag may komosyon nga natabo sa tunga nila kag isang grupo sini. Iniman ang rason nga aksidente sini nga natiruhan si Triste gamit ang pusiles ang upod sini. Apang sa statements ang pamilya sang biktima, si Castro mismo ang nagtiro sa biktima gamit ang pusil nga iyadala. Sandig sa autopsy report, 7 kapatal nga pila sa naangkon sang biktima lakip ang igo sini sa heart, colon kag baga. Sa karon hilway pa si Castro, apang nagpasalig naman ang IPPO nga hugot ang ila pagmonitor sa iya. Ginamonitor siya kung diin, no? Kag kung ano pagitang iban niya sining activity. So we will wait na lang, no? After nga makapta na, no? Hopefully ang warrant of arrest para nga ma-serve naton sa iya. Upuod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga puso, sigurado na sa Final Four ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament ang Benil Blazer kag Mapua Cardinals nga nagapanguna kag nagapangaduha sa team standings. Busilingon, duha na lang ang kinahanglan kag makompleto na ang aton Final Four. Sa karon nagapangatlo sa standings ang defending champion nga San Beda Red Lions. Apang ang pang-apat nga pwesto ginaagawan naman sang tatlo ka teams. Pareho nga may 7-8 win-loss record ang EAC Generals, LPU Pirates kag Veteran Knights. Bangod sini, ginalauman nga masandukot nga hinampang sang sini nga mga team sa paglaob nga makasulod sa playoffs. Ang hinampang sa NCAA Season 100 Men's Basketball ang malantaw sa Heart of Asia kag sa live streaming sang Jimmy Sports PH kag patiman sa NCAA Philippines.
Mga kapuso, 48 days na lang, Pasko na. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.